Kailian, naimbang ngamalem, kada kayo amin na po. Sabi ho sa akin kasi pumunta ako ng Baguio, mangungumbinsi ako. Ang dami na ho yata nakumbinsi dito. No? Pero naalala ko tuloy, baka narinig ito, pasensya no, pero doon sa hindi pa nakarinig. Kung minsan no, pag pupunta ako sa isang lugar na marami na kumbinsido, medyo nagiging mahirap po, hindi ba? Paano mo kukumbinsihin yung kumbinsido na? Tama ho ba? Itong nangyari itong araw ito, no? Marshal Law pa eh. Namatay na po tatay ko. Sa isang lugar po sa Kabisayaan, meron yung dating senador. Yung senador sa nung panahon bago martial law. Tapos dumating siya sa isang plaza dahil may rally tayo doon. Pagdating niya doon, dinatan niya, medyo nahuli siya, dinatan niya ng tao, tatatlo. Sabi niya ngayon doon sa MC, kailangan pa ba ako dito? Tatatlo na lang yung kausap ko. Sabi niya, sir, mukhang hindi pa ako nakumbinsi yung tatlong yan. Baka kung kayo magsalita, makumbinsi natin, sayang naman. Yeah. Ngayon, pag ako may pinuntahan lugar, tatlo na lang kakausapin ko. Siyempre, hiram na lang tayo yung tatlong silya, maski ako nakatayo lang. Lapitan mo na lang, di ba? Magkwentuhan na lang kayo. Medyo may pagka-traditional na politiko po to. Nakita yung tablado, nakita yung mic, sinampan yung tablado, ginamit yung mic para kausapin yung tatlong taong na iwan sa plaza. Okay. Kalagitnaan ng talumpati niya, tumayo yung isa, umalis. Yeah. Lingon siya sa MC, Sir, mukha akong talaga kayo lang hinihintay, nakumbinsi na nyo. Tuloy na po nyo, may dalawa na lang tayo kailangan kumbinsihin. 100%, sabi niya ganyan. 100% na tayo dito. Tinuloy yung talumpati, matatapos na lang yung talumpati, tumayo na naman yung isa. Umalis na naman. Isa na lang naiwan. Sabi niya ngayon, lingon na naman siya, ang galing nyo talaga, sir. Dalawa sa tatlong, hindi nakumbinsi nyo. Ituloy na nyo, isa na lang, ayos na tayo. Natapos yung talumpati, hindi na siya iniwanan ng kahuli-hulihan. At nilapitan niya ngayon, sabi niya, Brad, siguro naman kumbinsido ka na. Sagot sa kanya, Sir, sa totoo lang, bago pa kayo dumating, kumbinsido na ako. Sa katunayan po, yung sound system na ginagamit yung akin po yan, hinihintay ko matapos kayo at maiuwi ko na. Di ba? Kaya mahirap po talaga pag pupunta kayo sa lugar na kumbinsido na lahat. Pero baka meron pa po tayong mga hindi mo nakukumbinsi sa labas, siguro gusto kong kausapin, tulungan na lang po niyo ako. No? Alam niyo, madalas pag nagpupunta ako sa Baguio na ikukwento ko nung panahon ng kabataan ko, di ba? Tatay ko kasi ano ba natin sabihin, napaka-busy tao. Sa totoo lang ayaw niya mamolestya pamilya namin. Kaya pag may dadalaw sa bahay, politiko po siya, kakausapin siya, pinipilit niya na magmadali matapos sa bahay para meron kaming konti tinatawag na privacy, dadalhin po niya sa opisina niya, doon kakausapin lahat ng gusto makausap sa kanya. Sa dami naman po na pinupuntahan niya, pagdating ng gabi, natutulog na kami dahil mga bata kami, nag-aaral kami grade school. Ayaw naman niya kami molestyahin. So pag minsan, darating sa maaga-aga, ibig sabihin alas 9 ng gabi, may dala-dala siyang siopaw, siomay, gigisingin kami dahil kakatulog pa lang. So yung mga kapatid kong babae, habang nakikinig sa kanya, nakaganon. Ako naman po, ganado ako samahan siya doon sa siopaw at siomay, kami dalawa nagkakaintindihan ng gusto. Sa Baguio, madalas nagbakasyon kami noong mga panahon bago ng martial law. At pagdating sa Baguio, parang kompletong normal kami pamilya. Di ba? Sabay kayo nagsisimba parati. Lahat ng meals, almusal, tanghalian, hapunan, magkasama kayo. Dadalhin niya ako para mga bayo. O kaya nung panahon na yun, hanggang ngayon, meron pa, di ba? May boating sa Burnham Park. Naabutan nun ni Ronnie, tinuro niya sa akin nung araw, may mga kotse pa dyan, bisikleta, iba pa. Di ba? So para pag nandito, talagang tatay na tatay. Ang papel niya sa amin, buong buo doon sa panahon ng bakasyon, nakasama namin sa hindi nagtatrabaho. Dumating ko yung punto, siyempre, na nagkaedad na rin tayo, college. Yung Baguio, tanda-tanda ko rin, dahil dito kami parang umpisa sa kabarkadahan namin, na trinato kami ng mga magulang namin na yung nasa hustong gulang na. Ibig sabihin po nun, pinayagan kami magbakasyon, kami lang magkakabarkada, magkakasama, 18 anyos pataas, at para bang yung nakamaneho ko ng Canon na ikaw mag-isa. Ang laki na nagawa mo. No? Yung pagluluto, yung mga ganyan. Yeah? Yung pagbabudget, lahat nun, parang nagiging adult na kami. So, ikwento ko sa inyo isang beses, yung una namin pagpunta dito, sa totoo lang, may konting daya. No? Nagluto ho sa bahay namin nung kakainin namin dito, tapos yung half cook. Kaya pagdating dito, halos papainit mo na lang. Pero ang tatay ko, binibigyan kami ng pagkakataon, martial law po, makadalaw 3 beses sa linggo. No? So, parang nauuna ako umuwi doon sa mga kabarkada ko dahil dadalawin ko tatay ko.
Nung iniwan ko po yung mga kabarkada ko, dahil siyempre nagmamarunong kami, magaling na kami, kaya na namin alagaan ang sarili namin, nasa edad na kami. Nagluto po sila ng pagkain. So, may daladalang delata. Kumuha ng kawali, nilagyan ng tubig yung kawali, pinatong yung lata, yung delata doon sa kawaling may tubig, pinaandar yung gasera. So, sabi lang, yan, iinit na yan. Di uminit nga ho. Hindi naman binuksan yung lata. Sumabog yung lata, punong-puno yung kisame. Siyempre, hindi na namin kunento sa mga magulang namin na hindi pa kami ganun kagaling. So, punto ho nito, basta naisip pong Baguio, naisip po yung Benguet, talaga marami hong memories. Di ba? Siyempre, pati na yung pamimitas ng strawberry na ikaw mismo pumitas. Lahat, marami ho siguro yung rite of passage ng bata ka, pupunta kang Baguio, pupunta ka ng Good Shepherd, kakain ka ng peanut brittle. Di ba? Sa pagtanghalian, merienda, yung strawberry na fresh. Pag-uwi ka na lang, strawberry jam. No? Nung may edad ka na, strawberry wine. Yeah? Sila ho, ako di pa rin ako nainom masyado. Tikim-tikim lang po ako talaga, yun lang kaya ko. So, dagdag ko pa. No? At ito, dapat masabi ko bago makalimutan. Itong teleprompter, ano lang yan, hindi ko ginagamit ngayon yan. Kaya pasensya na yung mga writer ko pa, na hindi ko magamit yung sinulat yung pinaghirapan nyo. Alam mo nyo, tumakbo ako senador, no? Lumapit ako sa inyo, kumatok po ako sa inyo, ang Baguio at saka ang Benguet, hindi po tayo pinabayaan. Tumakbo po akong presidente. Baguio at Benguet na naman, hindi na naman tayo pinabayaan. 2013, no? Nakiusap na naman po tayo sa inyo at talaga naman po, 9-3 yung ating senatorial balls dito sa Baguio at sa Benguet. At yun po talaga naging final na result. Kaya muli, sa lahat po nito, siyempre, umpisa ko muna. Maraming salamat sa inyo po lahat. Dito ako gagamit ng konting notes. No? Ano naman ang napala ng Baguio at Benguet na naniwala kayo sa akin? Alam po niyo, puntahan muna natin infrastruktura. Tulay, karsada, no? At yung mga ganun. Sa DPWH lang po, yung hindi pa yung mga... Meron tayong mga tinatawag na private-public partnerships, meron mga ODA. Yung ginawa ng DPWH sa larangan ng infrastruktura. Yung pinalitan po natin, no, ang naibigay po raw sa inyo ay 5.69 billion mula noong 2005 hanggang 2010. So mga 5 taon po yan, di ba? Tayo naman po mula 2011 hanggang 2016, yung 5.69 billion nila, ginawa nating 12.08 billion sa infrastruktura. Saan napunta yan? Nandun raw, binalita sa atin ng DPWH sa pagsasakongkreto, pagsasaayos ng Gurel, Bukod, Kabayan, Bugias, Abatan Road, Baguio Circumferential Road Eastern Link, Balay, Tabyo, Tonoman, Bulalakaw, Tawangan, Lusod Road, Ambangeg, Junction, National Road, at marami pa iba. Din ko po, hindi lang po isang sektor ang parati natin tinutulungan. Hindi lang po infrastruktura lang. Kunyari ho, sa kailangan ko idagdag po to. Farm to market roads. Ang sabi ho sa atin ng DPWH, 200 na po ang farm to market roads na nakumpleto natin dito po sa Benguet. Natapos naman pong irrigation projects, nasa 242 na mula 2011 hanggang sa kasalukuyan. At nakakapaghatid na rin po ito nakadala na rin po tayo na tinatawag na 3 agricultural tramline sa Benguet. Tama ba yun, Ronnie? Tama. Okay. Yung tramline po, no, dati bibit-bitin mo yung produkto, tatawid ng bundok, pagdating sa karsada, no, yung gulay, pwede ng salad. Tama ba? Nabugbog eh. Etong tramline, no, maibababa, ilalapit sa karsada, madadala mo sa merkado, mas perfecto yung itsura. Siyempre, mas maganda presyo. 3 na po ang nagawa niyan. Ang tinuturing pong flagship project dito na mga naging controversial sa agrikultura ay yung pinapatayong Benguet Agri-Pinoy Trading Center sa La Trinidad. Ang hinahabol po natin dito ay makatulong sa tinatayang 20,538 magsasaka. Bahagya nang nabuksan raw po ito noong Oktubre at inaasahang maging fully operational sa second quarter ng kasalukuyang taon.
Meron rin po tayong 37 shared service facilities galing sa DTI. Halimbawa po, yung sa industriya ng loom weaving, may tinayong shared service facility para sa Sitio Upper Goldfield Weavers Association noong 2013. Ang kinikita raw po nila kada taon 100,000. Dahil ho dito sa pasilidad na to, napataas silang kinikita nila to 141,000 pesos at hindi pa ho kabuuan ng 2014 yon. Siguro naman ho sa 2015, hindi hamak mas malaki ang naiko-contribute na yan. Punta naman po natin yung IT BPM industry, mga call center at iba pa. Si Mar Rojas, baka hindi ubatid ng lahat, siya nag-umpisa po nitong itong industriyang to sa Pilipinas nung panahon na siya kalihim ng Department of Trade and Industry. Ang umpisa po nitong industriyang to, na-empleyon diretsuhan, 2,400 na katao. Ang kabuang revenue po nung panahon ngayon, 20 milyong dolyar, nung taong 2,000. Nitong 2014, pumalo na po sa 1.07 million ang empleyadong diretsuhan ng sektor na to, at ang kabuang dinadagdag sa ating ekonomiya, $18.9 billion. Ang sabi sa atin ng DTI, palago ng palago ang industriyang ito at inaasahan na sa taong kasalukuyan ang diretsuhang empleyado 1.3 million ang idadagdag sa ekonomiya natin, $25 billion. At isa sa pangunahing lugar na sentro ng IT BPM industry, siyempre po ang Baguio. Baka may magsabi, lalo yung kalaban natin, sige, si Maros na ka nag-umpisa niyan. Yan na naman ginawa niyong tulong. Doon papasok sila Kuya Joel at saka Testa. No, meron silang training para sa IT BPM. No? Iba talaga yung tono nila, Joel. Yung pag napakinggan ho niyo yung jingle ni Joel, parang panahon ng 1970s, di ba? Doon parang ibang dating. Kaya, preba kung sino nakakatanda sa amin. Dinadaan lang po niya sa paramihan ng buhok. Anyway, ang tinulungan na po ng programa TWSP ng TESDA or Training for Work Scholarship Program mula 2010 hanggang 2015, nasa 25,314. 7,000 po nito ay napunta doon sa tinatawag nga nating IT BPM industry. Maganda nga po rito, ayon sa pag-aaral ng TESDA, noong 2014, umabot na po tayo sa 71.9% placement rate para sa graduates ng TESDA. Alam mo nyo, nung dumating tayo kasi nasa 28.5%, halos 1/4 lang ng training sa TESDA nakakahanap ng trabaho sa loob ng 6 na buwan. Sa panahon po ni Joel, halos 72% na ang may trabaho hanggang 6 na buwan tapos ng training. Tapos, parati ho niyang binibida sa accomplishment report. Kuminsan, bakit tinutuya niya ako, no? Dahil, bigyan ko kayo ng sample, no? Yung slaughtering na sikat ngayon sa Cavite at iba pang lugar, ang starting monthly salary. Ang starting monthly salary po noon, 160,000 tumutungo sa Australia at sa Canada, tsaka napakaraming demand. Okay. Sabi niya, 160,000 yon. May mekaniko po silang trainee, napunta sa Australia, 250,000 naman po yun. Merong OFW tayong bumalik sa Pilipinas, nag-aral sa kanila ng massage therapy. After 2 years, kung di ako nagkakamali, Joel, nasa 4 na spa na ang naitayo, 35 na ang kanyang empleyado. Yung nasa Coke Star program naman po. Yung Coke Star, tinutulungan niyo may-ari ng sari-sari store. Okay? May-ari ng sari-sari store, tuturuan, ano ba yung budget mo sa mga hatiin sa anong produkto? Paano mo i-display? Paano yung bookkeeping? Paano yung accounting? Basta kung ano skills na tinuturo para mapalago yung kinikita niya doon. So, tinulungan po sila, karamihan ng storya ganito. Bago dumating yung programa, kinikita nitong aling to, 800 piso. Nung natapos doon sa programa, kada araw po yun. Nung natapos sa programa, naging 5,000 piso kada araw ang kinikita. Okay. Sa 5,000 po, multiply po natin ng 30 days, lalabas po yata tayo ng 150,000. Tama po ba? Okay.
So lahat nung kinento ko sa inyo, lahat po sila sweldo nila mataas sa sweldo ng Presidente ng Republika ng Pilipinas. No? Kaya okay lang po yun. No? Kaya bilib ako talaga kay Kuya Joel, sa po ng ating mga kasamahan sa TESDA. Kasama na rin ginagawa ni Mark Lapid para sa tourism nga. Dahil bawat turistang dumating, foreign tourist na dumating sa Pilipinas, tinatayang isang trabahong binibigay sa mga Pilipino. So mula dating 3 million nga, papunta na tayo sa 6 million itong taong to. Isipin nyo gano'ng karaming trabaho na nagawa. Diyan sa ITBPO nga pala, kanina sinasabi ko, diretso yung trabaho. Ano ba ibig sabihin nun? Yung nagtatrabaho sa ITBPM, siyempre kailangan na pupunta ng mga tipong tindang 7-Eleven at iba pa, no, convenience store. Kailangan ng transportation, kailangan ng tirahan. Ang dami hong mga dagdag na trabaho sumusuporta doon sa ITBPM. Kaya ang factor po, 3.5 to 4. Bawat isang empleyado ng ITBPM, meron 3 hanggang 4 na dagdag na trabaho sa ating kabuuang ekonomiya. Tumungo naman po tayo sa Pantawid Pamilya Pilipino Program. Sinundan po natin ang 4Ps, tila ginagamit sa pamumulitika. Alam po nyo, nag-umpisa meron tinatawag na National Household Targeting Survey o sa Tagalog, ginawang pangalan, listahanan. Hinahanap natin sino ang pinakanangangailangan sa ating lipunan at ang lumabas pong resulta dyan ay merong 4.6 na milyong kabahayan ang masasabi nating living below the poverty line. So yung pinalitan po natin, ang nilaan po nila ditong pondo ay sapat para sa, or ang tinulungan lang ay 780,000 bahay, no, kabahayan. Tayo po sa taong to, mapupuno na natin yung 4.6 million na kabahayan. Ano po yung, di ba? Alam naman po nyo siguro kung ano yung 4Ps, di ba? Yung Pantawid Pamilya. Pwede yung magtaas na kamay yung may alam ng Pantawid Pamilya dito kung meron. Okay, meron tayong iilan-ilan. Maliwanag ko lang po. Ang paniwala po namin, kailangan isagad natin ang oportunidad sa bawat Pilipino. So, yung mga hindi ho kaya magpaaral na anak nila, binibigyan natin ng sustento. Ang kondisyon, panatilihin mo anak sa paaralan. Okay? Isa po yun sa pinakapangunahing kondisyon. Ano resulta? Sa tulong po natin ginagawa, sa una po mga pag-aaral o initial na pag-aaral, dahil nagkaroon na po ng listahan ng 2. Yung pangalawa ng survey, validation ng una. Meron na po 7.7 milyong Pilipino ang umangat na sa tinatawag na poverty line. At di po magtatagal, pati matinatawag natin, sila ngayon yung tinatawag na near poor, ay may pagbago tayong programa para mailayo sila lalo sa kahirapan. Ano ibig sabihin ng near poor? Yung nakaangat ka na, may pantustos ka na, pero bigla na nagkaroon ng karamdaman mabigat. Pag may karamdaman mabigat, ubos lahat ng naipon mo. O kaya may dumating na lindol, o kaya bagyo, ubos na naman yung pinag-ipunan mo, balik ka sa kahirapan. Yun ang susunod ng mga programa. Yun ang ibig sabihin, pagtutuloy natin yung Daang Matuwid, habulin natin na ilayo sila ng ilayo sa tinatawag na poverty line. Sa Benguet po, tingnan ninyo, pag upo ko sa pwesto, maganda po pala ganito, no? 780,000, medyo hirap po ako ng konti sa math. Kung papayag ko kayo, ira-round up ko na lang. Gawin na nating 800,000. Ang probinsya po ng Pilipinas, 81. Para madali na lang yung computation, gawin na lang po nating 80. Kung okay lang sa inyo. I-divide natin yung 800,000 sa 80 probinsya, lalabas, para pare-parehas, tig sa 10,000. Tama ba? Sasabihin naman ngayon na iba, hindi naman pwede pare-parehas iba ang populasyon. O sige, pero parang on average, sana malapit sa 10,000. Okay. Pag upo ko po sa pwesto, bilang na benepisaryo nyo dito sa Benguet, 2,151 lang. Ngayon pong 2015, nasa 14,713 na pong mga kabahayan ang tinutulungan natin dito sa Benguet. Sa Cebu po, na palagi ko naman papayag kayo, mas malaki populasyon kaysa sa Benguet. Noong dumating tayo, nasa mahigit 5,600 lang ang kabahayang sakop. Sa totoo lang po, maswerte pa ang Benguet kung tutuusin. Dahil ang Bohol po, sa kabuuang populasyon nila, 531 lang ang kabahayang tinutulungan noong ating dinatnan. At sa Cavite po, nagulat ako nung isang araw, natuklasan ko na nag-umpisa pala tayo, yung sa 4Ps, ni isa, 0. Wala raw ho palang tinutulungan yung 4Ps sa Cavite na ating dinatnan. Kamakailan po, may lumabas ng survey at ang sabi, 4 raw sa bawat 5 Pilipino boboto sa magpapatuloy ng Pantawid Pamilya. At di na tuloy nakapagtataka.
nagsulputan po ang mga kandidatong umaangkin sa tagumpay ng programang ito, kahit palaging kontra sa daang matuwid. May mga nagsasabi po, gagawin niya ang yung conditional cash transfer. Ba, okay yun, mawawala yung unang C, kanigiging cash transfer na lang. Sana yung cash transfer mapunta sa kinaukulan. Siyempre, tatanong natin, di ba conditional nga cash transfer. Pantay ang trato sa lahat ng pwede maging benepisyaryo. Pag wala ka na mga kondisyones, ano kaya ang balak dito? Diktahan na lang, ituturo na lang kung sino isasali. Isama na rin natin. Wala na kondisyon Sama na natin lahat, maski hindi nakakailangan. Okay? At tila yun yata nagsabi rin, dadagdagan ko ang benepisyo nyo habang babawasan ko ang buwis nyo. Kaya ho kaya yun? Yung mga may bahay po dito, pwede ba kayong magdagdag na mabibili nyo habang babawasan ang budget nyo? Kung meron no, pakitaas lang ang kamay kung kayang gawin yon. Gagawin ko kayong budget secretary bukas. Yung isa naman po, magbibigay pa ng sako-sako ng bigas. Minsan no, napapag-isip ako, grabe po mga kuyata lahat ito. Pero wala namang patunay na magagawa po lahat ito. May isang matindi pang nagsabi, no? Ito nga, palalawakin ko ang benepisyo ng 4Ps. Pero mismong anak niya ang nagsigaw. Tila 2013, nung narinig natin ito, kailangan imbestigahan yung programang yan. Ito, sa harap ng kaliwat ka ng aligasyon, sa kanya ng katiwalian na ayaw niyang sagutin o linawin. Kayo po ba, gusto ninyong ipagkatiwala ang malaking pondo ng Pantawid Pamilya na nakakatulong na sa marami nating kababayan sa ganitong mga kandidato at sa kanilang mga pangako? Alam po nyo, sa daang matuwid, nasisimulan na nga ang maabot ang potensyal ng inyong lalawigan, kundi ng buong bansa, pati rin po ng Baguio. Siyempre, di naman natin mararating ang puntong ito kundi dahil sa pakikihakbang ninyong aking mga boss, no? At inyong mga lokal na pinuno. Kung hindi nyo ako binigyan ng mandato, hindi ko kayo mapapangunahan dito. Kung hindi kayo nagtiwala sa akin na kaya natin gawin yung inaasam-asam natin, hindi naman natin sinubukan. At patuloy lang yung nangyayari sa ating nagtutulak na lumaya sa bansang to. Sa liderato po, no? Dating butihing Vice Governor Nelson Dangwa, kasama siyempre si Nick Aliping, si Ronnie Cusalan, ay talagang wala nang makakaawat sa pagangat po na inyong lalawigan at yung pong syudad. Sa darating na halalan po, muling haharap sa sangandaan ang sambayanan. Isa nga po itong referendum. Itutuloy ba natin ang maganda nating nasimulan o babalik tayo sa lumang kalakaran? Ang sa akin po, kasama na natin ang siguradong magtutuloy sa daang matuwid. Sa lahat ng kandidato, sa akin pong pananaw, siya lang ang totoong may K. May konsensya, may kakayahan, may kalinga sa kapwa, at nadagdaga pang may kurina. Walang iba, kundi po si Mar Rojas. Malamang po, nung araw pa ay katambal ko na si Mar, at siya po ang ating running mate, sigurado po ako mas malayo na ang narating natin. Sipin din po ninyo, di ba? Pag may mangyari sa Pangulo, Vice Presidente ang papalit sa pwesto, kung magkaibang paninindigan nila, madidiskaril at matitigil ang lahat ng nasimulan. Ganyan kahalaga po ang pagboto sa isang tandem. Ngayon po, dito si Aika, napakinggan na po nyo bilang kinatawan ng pambato ng daang matuwid sa pangalawang Pangulo na wala iba kundi si Leni Robredo. At sino ba naman ang hindi hahanga kay Leni? Alam po nyo, yung buwan ng Agosto po, medyo, aminin ko sa pamilya po namin, medyo tense kami pag dumarating yung August. Bakit po? Siguro nung araw po, montik na po tatay namin doon sa Plaza Miranda bombing, August 21 po yan. Pinatay ang tatay ko, August 21. Nanay ko po, yumao rin, August 1. Ako po, naambus August 28. No? Para napakaraming nangyayari sa August. At noong August 18 po, si Jessie naman po ang pumanaw. Ngayon, no, si Jessie, tulad ng aking ama, gusto niyang bigyan ng buhay pribado rin yung kanyang mag-iina. Ayaw niyang isama at idamay sa politika. At nung dumating na panahon na nawawala si Jessie, ako bilang kasamahan ni Jessie, bilang masasabi na natin kanyang hepe, obligasyon kong ipaalam sa kanyang mag-anak kung ano ang resulta ng paghahanap natin kay Jessie. At doon lumabas na halos wala sa amin ang talagang nakakasama ni Leni o matalik niya kaibigan dahil pinipilit nga ni Jessie na hindi sila idamay sa buhay politika.
ito po, no? At kahit anong Biblia yung dalhin nyo sa akin, kaya ko ipatong ang kamay ko at maisabi sa inyo. Siyempre, nag-aalala ko, paano ko ba sasabihin kay Lenny sa kanyang mga anak ang nangyari o ang hindi pa natin tsak na nangyari, pero mukhang negatibong balita. Paano ko ba pagagaanin ang dinadaanan nila bilang ama ng bayan? At sa totoo lang, nagulat ako sa katatagan ni Lenny. Hindi ko man nakita yung ni isang luha pumatak. At sa akin po, para bang damandam akong mabigat sa kanya, pero iniintindi pa rin niya ang kapwa niya. Ayaw niyang pabagitin rin ang sitwasyon ng kanyang kapwa. Sa tindi ng paghanga, pagkilala, pagtanaw ng utang na loob kay Jessie, napakaraming gustong tumulong sa kanyang byuda at sa kanyang mga anak. At sabihin ko sa inyo, ni minsan wala tayong napansin na gustong or sumubok man lang mang-abuso o magsamantala si Lenny. Ang dami pong tinanggihan sa mga kusang loob na tumutulong sa kanila. At ayaw niyang masira ang pagkakilala kay Jessie na kung lumabas, abusado sila. Wala ko siyang balak tumakbong politika. Nabanggit ni Aika kanina, pinakiusapan, tumakbo sa distrito na sa Camarines Sur. Mabigat nga kalaban, tinalo. Pwede ho siyang humabol na lang ng re-election. Mas madali yung re-election kaysa maghanap ka ng ibang pwesto. Pero nung tinawag, nasa bayanan, nahirapan, ang kanilang buong pamilya dinidiskusyon. Pinaliwanag ni Aika kung bakit. Dumating ang panto, nagkaroon ng desisyon. Kung minumungkahi ng taong bayan, at kung kailangan siya ng taong bayan, handa siyang pumasok sa isang mas mataas na pwesto na mas mabdugo pa ang sasabihin natin bakbakan at mas madumi ang politika. Dahil yun po ang talagang ugali, yun ang maasahan natin kay Lenny, matatag na talagang may malasakit sa kapwa. Kaya ako po talaga nakikiusap ako sa inyo. Dito talagang dapat may Marroasa tayo, may Lenny Robredo pa tayo, siguradong tuloy-tuloy ang daang matuwid. Mga kasama, kanina po kausap ko yung mga bagong graduate ng PMA. Tinanong nila sa akin, ano ba palagay nyo, legasiya nyo? Sabi ko, pinakamatingkad na para sa akin, nabago na yata nating kaisipan ng ating mga kababayan. Dito po, hindi ganun kalayo sa inyo. Dumalaw ko sa Apayao. May nagsalaysay po. Sabi na yung aming komunidad, may pagkaliblib. Pag may nagkasakit, dada kami sa gubat. Tataha kami ng 2 araw na naglalakad para madala ang may sakit sa pinakamalapit na ospital. Yung aming gubat po, nagmistulan na rin yung sementeryo dahil hindi na umabot sa ospital. Sabi niya, ngayon po, may karsada na kami. Minuto na lang, papunta doon sa ospital. Naku pa magbiro ng ating buting Gobernador Butchie Bulot. Sabi niya sa akin, nung araw dito sa amin, pagandahan ng ambulansya. Sabi ko, bakit kailangan pagandahan ng ambulansya? Eh, lang naman ang lingas o yung paglingap sa kalusugan. Maitakbo ka sa ospital. Noon yun. Ngayon kami na ang referral hospital ng mga karating lugar o karating na probinsya. Okay. Dali ho makita yung dati at doon. Yung dati at saka ngayon. Kung gaano yung sinabi ko sa inyong itinulong sa Benguet, hindi lang ho sa Benguet, hindi lang po sa Baguio City yan. Bawat probinsya, hindi ho kailangan nakayuko at sabihin, pasensya na kayo, nagkulang ako. No? Dahil pwede natin masabi, ang layo na nang naitutulong sa inyo ng gobyerno nasyonal at ang dami ng resulta dahil nga ho, nagsama-sama tayo, nangahas tayong mangarap at talagang ginawa natin ang lahat para makamtan yung mga pinangarap natin dati. Sabi po ng taga-Apayao, ni minsan po, akala na hindi natitigil sila, mananaginip lang na makakakarsada sila. Ngayon, may katotohanan raw po. Ang tanong, no, Mayo, kasyam ng Mayo, magtatanungin tayo, saan ba tayo pupunta? No? Kami ho, ang mungkahin natin, ang layo na talaga na narating natin sa Daang Matuwid. Talagang tumutuo ko sa pangako ko sa inyong iiwan ko ang bayan to na di hamak mas maganda sa dinatang ko. Ang tanong ho, sino ba nagnanais na isugal natin ang naabutan natin? Kumbaga, natututo pa lang tayo lumakad ngayon. Natuto na tayo. Patakbo na tayo ngayon. Tapos biglang darating tayo ngayon. Sasabihin, stop. Left turn or right turn. Pero pinakamasakit, U-turn. Kayo ho ba, gusto niyo bumalik tayo sa sitwasyon na gano'n? Bigyan ko lang kayo isang halimbawa. U-turn. Isa ho sa pinahinto kong proyekto, dredging ng Laguna Lake. Okay? Ano ang sabi doon?
Sabi na, kailangan pataasin ang daming tubig na nakukuha nitong lawang to. Mukhang maganda. Paano natin gagawin yan? Dredge. Okay. Saan natin dadalhin yung nakuhang materyales na yan? Kukunin sa isang parte na lawa, ililipat sa kabilang parte ng lawa. Sabi ko, paano dadami yung tubig dyan kung hindi mo naman tinanggal doon sa lawa, iniwan mo lang, nilipat mo lang ng lugar. Tapos alam mo nyo, para sa pribileho na maglaro tayo ng sarili natin putik, yung Laguna Lake ko kasi kasama sa Pilipinas yan. Para ba may karapatan tayong paglaruan yung putik natin, sisingilin lang tayo ng kaunti. 18.7 billion pesos. Lampas po sa naihatid natin sa Benguet. Yung halaga para maglaro ng putik. Yun ang U-turn. Okay? So, babalik ako. Panahon ng kampanya, marami ligawan, pagandahan ng komersyal, pagandahan ng slogan. No? Pero palagay ko naman, iilan na lang ang kayang mauto ng mga nanlilinlang. No? Pakinggan natin lahat ng kandidato. At makikita nyo, ang sinasabi ko, lalabas at lalabas ang katotohanan. Kaya palagay ko po, Mayo, sa ikasyam ng Mayo, no? Wala naman siguro maayos na mag-isip ang magsasabing, halika na, mag-left turn, mag-right turn, at mag-U-turn. Palagay ko ang isisigaw, ituloy natin ang Daang Matuwid. At sa inyo pong pahintulot, pakilala ko po sa inyo ang magtutuloy ng pagtak natin sa Daang Matuwid. Sa aking pananaw, ang susunod pong Pangulo ng Republika ng Pilipinas, walang iba kundi si Mar Rojas.